Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 5:07 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayan siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, bangon na bugtaw syudad kaga probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad na ang programa Usapang Agrikultura karon nga daw sang Biyernes, Hulyo 4 tuig 2025. Good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga kauturan nga nagabugtaw na, nga nagahimos ng ila sini nga palamahawon, nagaluto-luto o nagainit sang mainit nga tubig. Nagapangapi sa ila sinitag sa ka mga puluyan, especially sa aton mga mga aga pang nagbugtaw, sa mga tanan nga may ara sing hilig sa agrikultura. Join kamo diri sa aton siniyang nga program. Paghibalos ang pinakaulihi kag labing talalupang doon ng mga impormasyon sa patag sang agrikultura diri sa aton sini programa Usapang Agrikultura. Kaupod sa inyo alagad Junel Baclay. Subong nga aga mangin kaupod naton ang top 3 RSBSA geotagger sa Western Visayas. Pagidugay, sanday Ma'am Christine Bautista Kabulakan, Bernie Caro Villagracia, kag Sir John Robert Dais. Sisa kita karon sang ila ka mga impormasyon hanungod sa RSBSA geotaggers in Western Visayas. Gina-encourage namon kamo nga mag-join, magpakigbahin sa aton sining nga programa by sending your messages. Comment down kamo sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. May mga greetings kamo dira. Feel free to comment sa aton siniyang programa. I-welcome na naton siniyang mga guests subong aga. Sa aton siniyang linya via Zoom, si Ma'am Christine Bautista Kabulakan, Sir Bernie Caro Villagracia, kag Sir John Robert Dais. Good morning mga sirs and ma'am. Welcome sa aton siniyang pagpangalagad sa Usapang Agrikultura. Good morning, sir. Medyo naga-echo. Lihog lang ko lower down sang volume sang monitor naton sa aton sini nga mga guest. So ang aton nga mga guest, sila ini ang top 3 RSBSA geotaggers in Western Visayas. Sa una, anay, bago kita mag-shoot sa aton nga mga palamangkutanon, tagaan ta kamo sang chance nga makapakilala sa inyo sini nga mga kaugalingon kag gamay nga background sa Ma'am and Sir. Unahon naton siguro, no? Ladies first, si Ma'am Christine. Ma'am, tell us about little information sa inyo bilang mga guest naton subong nga aga. Good morning, sir. Ako gali si Christine Kabulakan from Capiz. Work sa Department of Agriculture as a Development Officer 1. And as of today, nag-duty kami sa Tapas, Capiz. Thank you. Salamat gid Ma'am Christine. Medyo naga-echo aton nga volume. Next si Sir John Robert kag si Sir Bernie. Sige, go ahead sir.
Oh, abot kumabatian kita ni sa aton nga mga guest, no? Sir, mabatian ninyo aton audio or kumusta ang aton nga? Yes, sir. Clear. Oh. So si Sir John kag si Sir Bernie, isa lang kamo sir ka office na tatlo? O isa na kami ka-office, pero yan ba, inang maraming sipat-sipat. Oo. Oo. Hindi kami updanay, sir. Okay. So, sige ma-proceed na kita sa aton sini nga mga questions, no? Una, ano ini ang ginatawag naton nga RSBSA geotaggers diri sa Western Visayas? Kag ano ang ginahimo ninyo diri, sirs and ma'am? Bisan sino lang pwede maka-share sang makasabat sa aton sini nga questions, ma'am. Okay, sir. Good morning. Bali, as geotaggers, sir, ang pinaka-purpose namin is mag-gather data sa ila mga farm parcels or farm area nila. So, ang amon sa ginobra, katuan naman ila area kung ga-exist, pabala ila yung pang-declare nga area sa RSBSA, nga pabala sila kung ano. So, like, issue na ni namon, sino ba lang ga-declare sila, may tugtungod nga may ginatanong, lumhan man, kung ano man nila nga, tanong nga declare na sa RSBSA, mo namon ginobra. So ang area ninyo sir, sa diin kamo nga mga areas specifically iya patigayon sang inyo sini nga mga obra sir? Sa bun, sa tapat, asay, Do medyo hindi kita mabatian, no? Do hindi ka mabation ng audio ni Sir Robert, no? Sige lang, no? I-try naton. Medyo do naga-echo ang ila siniya nga audio. Sige. Sa una natin nga pamangkot, no? Ano ang nag-motivate sa inyo sa paghatag sang best sa sining tuig sa RSBSA campaign? Anyone? Si Sir Bernie naman nabi, no? Pamatian nato ng audio ni Sir Bernie. What motivated you to give your best in this year's RSBSA campaign, Sir Bernie? siguro, sir, ang simple lang at thank you ni farmer sa imo. Kung na-deliver mo trabaho to siya, ang gratification wa mo sa ila simple nga thank you do dako nga bupan sa mo dako nga bagay. Amo na siguro ugit sa akon. Simple thank you lang gid sir, ha. Amo na gani ka powerful ang thank you nga ma-motivate kita sa aton sini nga trabaho. Si Sir John, Sir John, ano ayang nag-motivate sa imo nga sa paghatag man sa imo nga best sa RSBSA campaign naton? Yes, sir. Para sa akon, sir, bilang geotagger, ang gatag sa akon sang motivate ang mga farmers, sir, nga hopefully mas madamo pagid nga mga farmers ang amon nga mabuligan. Kaya amon na ang amon goal, sir, mag-serve sa mga mangunguma nga registered sa RSBSA. So, may may gratitude sa part sang aton nga mga mangunguma, simple nga pagpasalamat kag paghatag sang value sa aton sini nga pagpaninguha. Si Ma'am naman, no, kay Ma'am Christine, ano ang inyo sini nga typical day sa field work? Pwede mo bala kita maistoryahan, ma'am, no? Sang imo mga experience sa field work nga nag-led sa inyo bilang mga top performer nga geotaggers naton, Ma'am Christine? So, for example, sir, may ara sabi sa isa ka adlaw na gabugtaw gid kami sina asang timprano pa mga 4:30 or something before 5 gabugtaw na kami kay gina-prepare na namon na amon self dito kami or something kung anong kinahanglan namon na obrahon kay mga sir mga before 6 a.m. or mga 6 a.m. ara na mga farmers sa barangay nagahulat na sila sa amon kag
eager na gid sila nga magpa-geotag sa ilang nga mga area, magpa-validate sa mga area. Kag happy gid ako nga muna nga mga farmers ang amon nga mga nakakasalamuha every time kadto kami sa mga barangay, kita namon ang willingness kag ang eagerness nila nga magkabalo pa kung ano ang mga programa nga ginanaluntad sa Department of Agriculture. So, nasiling nimo nga usually aga pa ini ang inyo siniyang pagbugtaw walin sa pagbugtaw nyo kag pagpakig meet up sa aton sini nga mga mangunguma. Pwede mo bala kami masaysayan, ma'am, no? Sang inyo dayon nga ginaobra ka upod sa aton sini nga mga nguma sa isaabi ka adlaw, sa typical nga adlaw nga inyo ginahimo sa geotagging, Ma'am Christine. Okay. So, kung aras na sir mga farmers, mga 6 PM or onwards, nagkakadto na kami na sir sa ilang mga area. Tapos, aram na sila sir, upod naman na sila. Tapos, ginataging na naman ng ilang area. Pasunod na sila sa dayon. So, early kami nag-start. Ibig sabihin damo man nga mga farmers ang amon makiter sa muna nga adlaw. So, kung damo man ang makiter sa muna nga adlaw, syempre, ang amon nga mga ginakuan nga target is nahigit man namon. Tungod kay ang mga farmers ara gid kag willing gid sila nga magpasakop sa muni nga program ni RSBSA. Ano naman yang inyo sini nga mga main strategies in completing a high number of quality geotag submissions? Ano may mga target quota kamo? Kag paano ninyo ini na-attain? Anong mga strategies ninyo nga ginahimo abi, no? Para nga maka-reach kamo sang high number of quality geotag submissions. Anyone can share sa siniyang aton nga pamangkot. So, before kami ako na. Sige. Sige. Sir, before kami mag-start sa geotagging, sir, first, ang ginaobra, ginasina naman permi, is nag-communicate kami sa Municipal Agriculture's Office. Naghahatag kami sa master list sa isang target nga barangay nga amon i-geotag sa muna dabi nga week. Then, second, nakadto pagid kami sa mga barangay kag courtesy call kami sa ila. Then, after sang courtesy call, naghahatag kami sang date or nag-set kami sang date nga sang orientation namon. Then thirdly, sa orientation day namon, sir, dira na namon pina-set kag ginapaliwanag sa ila kung ano bala ang kahalagahan sang RSPSA, kung man kinahanglan nila magpasakop sa mga programa, ano bala ang kahalagahan sa pagpag-geotag sang ilang mga area. Kag syempre, sir, always na namon ginadu sa field man, sir, kung nag-start na kami geotagging, dapat gina-check na naman ang amon nga device, kung naka-set up na sa insakto, kung hindi bala low-bat, kay para maiwasan namon ang mga conflict nga kung may araw gidman. Then lastly, sir, syempre, always namon nga ginabutang sa amon mind nga ang mga farmers, sila ginahang amon nga mga boss, kag sila dapat gid ang amon nga mga top priority aside sa amon nga obra. Kadto naman kita kay Sir John Robert, no? Sir John, paano nimo i-manage ang both physical and data aspects sang pag-deliver man sang task abi, no, sa pag geotag? Paano nimo ginabalanse abi, no, ang ini nga aspeto? Sir John Robert, si Sir John naman aton mangkoton. Yes, sir. Sir, bilang isa ka geotagger, para sa ginambal ni ma'am, ga-coordinate kami sa mga LGU, barangay, din sa mga farmer. May kanya-kanya kami, sir, na mga strategy kung paano naman ma-accomplish ang amon nga trabaho, para kung paano siya mapadati. Medyo budlay ang activity namon, pero masadya, sir, kay biskan mga malayo ang area, mapa-upland or lowland man siya, kadtuan ginamon, sir, kag ginahimo gid ang amon nga best para mabuligan gid si farmer, sir. So ma-verify namon ang ilang nga areas na registered sa RSPSA. Tidi amo na sila nga ko talakladon kag mga nabukid-bukid, hindi ka gid kapili sang talakson mo
kundi sa Yes, sir. pagkadto mo po lang challenging na kisa plus pa ang weather factor, mga kasubong sina, no. Si Sir Bernie naman, no. Sir Bernie, ano pagid ang iban nga mga challenges abi, no, nga inyo ginaatubang kay ti curious kita pag siling geotaggers gamay lang na iya kabalo kung siling guro nga magsiling kita nga iban nga mga profession or lubrahon daw makitaan gid dayon sa aton sini nga mga kauturan, pero iban daw hindi pagid familiarize ang ginatawag naton nga mga geotagging. Ano ang mga challenges nga inyo usually gina-encounter sa field when doing your jobs, abi, Sir Bernie? Sige sir, no? So, luwas sa bal mo kag sa nga weather condition, sa topography pagid sa lugar sir is kadto ka sa lugar isa kadlaw ka man lang. Kung nga sa adlaw mo pa lang na o hiking mo pa lang na bago ka kadto siya area tila sitio abi. Kung nga sa adlaw sa tunga sa adlaw na tayo mo nakaon. Tapos tunga na lang sa adlaw tayo mo. Bram nang mga challenge yung mga malagyo nagid pa lang yung mga lugar sir. Ang challenging mo kay sa lakat pa lang mo kaysa nakaagi kami sa maayo tunga sa adlaw lakat lang na mo na pasaka pa lang na sila area. Condition do ganyan weather condition init kapoy and siyempre ang ginambal na to nga mental aspect naman bala sang pag paano ka mag-deal sa mga tao kaya ang mga farmers na lain-lain na paano mo sila pakitunguan kasamahan muna bala nga So amo na dagay di mayo kagin magpangamigo, no, sa aton sini nga mga manguma kay lain-lain nga lokasyon, mga areas dapat makuha mo gid ang ilang kumpiyansa kag ang buot. By the way, Sir Bernie, ano nga mga gamit ang mga usar ninyo abi, no? Mag-geotagging kamo. Para nga may gamay nga background ng aton nga mga listeners, Sir Bernie. okay. So ang gamit usually ang pinaka ginagamit ginamo sa amon pag ubra is yung ginatawag na mga garment. So naka-connect na sa GPS, sa P-Light mo siya, nang gamit maglibot sila area. Tapos kung malibot na yung area, makuha namon sa nakakuha nila nga area sa ilan nga tamnang. Tapos makuha namon na mayara man kami georeference platform kung may medyo pan ang amon data, may mga problema dira makita namon. Tapos makita namon na sa data sa georeference platform, ginakayo namon na siya through sa Garmin Basecamp namon maging isa pa yung application dira namon na gina-edit ang mga data para nga accuracy exactly. So number one factor gid is to hit sang accurate data and information. Ako sir, personally curious ako ano ini magsiling ikaw nga ti satellite base, may mga areas kita nga daw hindi pagid inabla ang halimbawa, no, sa aton connection or data connection medyo mahina ang signal, challenge man ina sa inyo or nag-affect man ina sa inyo sini nga trabaho as geotaggers ang signal connection naton, Sir Bernie? Yes sir, kung sa Garmin sir, okay lang sa kay satellite base siya. Kis aga pa ng satellite kung medyo magalo manugulan. Kung pangilat ga apekto na siya, pero kung ang pinagor ka challenge mo communication namo kay ang mga lugar nga nakatuan namon wala signal ang cellphone, di ka communicate siguro. Ang ginagamit sa namo na gahulam na may radyo na sa mga barangay official, ito mga military kami over, may mga radyo kami nga dala. Pero ang Garmin namo siya is wala man siya daw very ga-adapt man sa kuno basta hindi lang siya magalo okay man niya performance. So challenging kag kasadya gino limbawa ma-lost connection ka titag pila ka hektarya nga daan ang kaladtuan mo kung mahapunan ka na magdulom-dulom na kay kung kisa siguro pa pila ka oras siguro lakat nyo lang na pakadto sa mga areas ang pagpauli pa challenge pa ulanan ka pa magaluman ka pa plus pa ang magdula ang mga signal sa communication tuod isa gid na kadako nga challenge kag dira kita nagadayaw sa kabudlayan man kag mga challenges sa inyo siniya nga ginaatubang nga mga trabaho. Kadto naman kita kay Ma'am Christine, no? What's the biggest lesson nga na-learn man nimo sa 2025 geotagging experience sa imo naman niya, ma'am? Ano ang mga lesson nga na-learn gid nimo sa 2025 geotagging ninyo?
Siguro sir para sa akon sir ang pinaka-lesson na learned ko sa muning ubra is ang paghatag sang respect sang time and effort sang kada isa nga related sa muning field of works. Kag syempre ang paghatag man sa more pasensya kag pagpalangga sa aton nga mga farmers kag more nga ginaintindi naton sila na kung sila sa tagsa nga mga problema nga pamangkot nila sa amon kag makabulig sa ila pinagis ni sang RSPSA very heartwarming kag masadyag gid para sa akon sir. Na-mention ni mo ma'am, may mga pamangkot kag may mga concern ng aton nga mga farmers. Common nila nga mga reaction and mga pamangkot sa inyo. Anong mga ginapalabot nila sa inyo, Abi, nga mga concerns, Ma'am Christine? For example, sir, ano pala ng mga ang RSP is nga man kinahanglan ginamon sina dira magpasakop, nga man kinahanglan namon nga magpa-geotag sang amon nga area. Tapos sir, yung agad naman ko sila nga ma'am, nang dugay-dugay na kami nagakuan sa nga panguma, pero wala kami nakabaton sa mga ayuda, mga subsidy nga ginhatag sang Department of Agriculture mo nagali wala sila gali naka-register sa RSPSA mo na nga gina-advisean gid namon sila nga mga farmers nga wala naka-register sa RSPSA kinahanglan gid nga magpasakop sa mga programa tay para gid ini sa ila ang ginaubra sang aton nga gobyerno sir. So once Abi nga ti masiling naton nga maano na sila no ma-enroll o kung malista na sila, ma-include na sila sa RSBSA, ano ang mga nagapanguna nga mga services o kung benefits nga pwede nila ma-avail para nga ma-encourage naton sila nga mapalista ako dira sa RSBSA, Ma'am Christine. Ang yanda sir ang ginahatag ni RSBSA may ara kita RFFA mo nang ginabaton subong sa mga farmers every year may sadto 5,000 nang ilang ginabaton yanda gindugangan sa Department of Agriculture 7,000 na sir mo na one of the subsidy nga ginabaton nila every year may ara man sir nga ginahatag nga mga binhi abuno kag mga ang sa kaso rin pala sir. So mga muna sir nga mga subsidy ang ilang nga mabaton once nga magpa-register sila sa RSBSA. So sa subong ma'am damo pa bala ang daw hesitant or daw masiling naton nga daw hindi gid sila amo sina ka-aggressive bala sa program nga ni sa inyo sini nga monitoring or kumusta ang response sa aton nga mga farmers, makita nyo bala ang excitement sa ila nga, uy, gusto ko na mag-join. May ipa-geotag ko man ang akon nga duta. Kumusta ang pag-describe nimo sang mga areas nga inyo sini nga nabisitahan kag ang pag-accept sa aton nga mga farmers sa sini nga program kay nasiling mo kagina damo pang wala kabalo sang sini nga proyekto sa sini nga programa naton. Sa subong anong inyo na observe, Ma'am Christine? Sa mga barangay sir nga nakadtoan namon may araman mga farmers nga dong wala pa bala sir naka-registered pero sir once na nabatian nila nga sa orientation namon kung ano ba lang kahalagahan sa RSBSA para sa ila may ara na tayo sila sir sang willingness kag eagerness nga magpa-register sir ma'am sir ano sir ang mga requirements nga kinahanglan namon nga ipasa sa diin kami mangayo sa mga forms paano namon ni obrahon and so tapos sir before kami matapos sa barangay nga ginakadtuan namon ara na nagdayon sir mga papel sir ginahatag na nila sa amon kay kompleto na kag ipasa na lang nagdayon namon sir sa amon nga encoder. So at least siguro through a facilitator or sa ilang mga leaders ma-disseminate ang information sa ila on their own kag sa ilang mga asosasyon. Kay Sir Bernie naman Sir Bernie, balaan naton nga ang pag-reach out sa aton mga farmers kaysa mabudlay. Pero dako gid nga bulig kung may mga barangay officials kita siguro, may mga barangay officials nga nagatap sa aton nga mga farmers kag help nga maka-connect kag makapahangop sang purpose sang RSBSA
Sa inyo sini Sir Bernie nga encounter no? Ano ka useful ang pagpakigangot naton sa mga barangay officials abi? Once nga magkanda ka mo sa geotag, anong mga ginabulig nila sa inyo? Okay, sir. Sa party sa barangay officials, dako ginayla bulig kung nano, kaya ang banda kong namon sa orientation, nga kami, pangaya kami sa lugar. So dapat may guide as in yung barangay official o ng kwan sa bala sa lugar ng sunsunado yung lugar. Kaya basta kami kabalo, ang ginalilibot ng area namon is hindi ganito na iya kay partner kung may masita. Kasi syempre kilala niya, kilala mo area nga magililibot, mo na mo ipasukat, di ba? Dako gilabulit sa pagsuporta, pag sa pag-upot, suportar man sila sa among pag-abot sa barangay, kaya dira kami gastay, sila mag-deliver mas sa nga mga kinahanglanon, pagkaon namon, daong nanong givings namon, amo na ang dako nila gingabulig. Kaya ang pag-coordinate sa tao, mayad, kilala kasi sila na mismo matawag sa mga farmers kung ano nga, mo ni ato, kung anong sa planning, bala namon sa orientation, amo na o kasi kita maumpisa, sila mag-give isang information at sila mga consultants. Kahit kung tanaw naton kasi basta may mga bag-uhanon nga mga nawong sa isa ka barangay nga tido hindi familiar tapos nagtakos-takos kada nga wala proper coordination sa aton barangay bodo ka delikado kagka dako nga risgo. Sir Bernie. Yan, kaysa masalaan kami nga ano da inyo ginasinukat na ano na ibaligya ng duta na o nano o ano ka muna nga mga tinaksanan ka muna. So barangay official nang gapatunga. Kaya muni ang purpose nga man galibot kaya nga ni kaya muni gina-check na nila kung diin ang ginatamnan sa nga tao ni. Amo na man sa tag. Kaya kung kasi may mga ara man ta farmer nga sa medyo high blood sila man napakalma nato sila ang gapatunga. May mapain kag nga to pinakakuan may representative kita nga kilala ka barangay nga mga tao sa barangay may upod kita kay kung may kita upod sa barangay matingalas na si ini nga tao nagsulod sa amon ni area nga. Especially nga kung ang isa ka area nga ginatakos medyo may mga land dispute dira kag may mga ginakaso ang mga kadutaan daw medyo kung kisa maipit kita sa sitwasyon. Sir John Robert, naka-experience na kamo sa mga kasubong sina nga mga sitwasyon sa inyo sinabi nga field while doing your job. Si Sir John naman, Sir John? Yes sir, ng mga experience ginamon sir sa field na dapat gid mapaintindi ginamon sa mga farmers sir kung ano ang kalagasan ng RSBC. Kay mayara be sir farmers nga mga mayara man mabuot, supo, mayara man medyo active sir. Muna nga ginahimo ginamon sir nga ginamon sila, ginakuha ginamon ng loob sila nila kay sila gid mismo sir ang makabulig man sa amon sir kung paano namon ma-verified or ma-validate ang ilang area. So para sir do subong do wala man kami naagyan gid sir ng mga delikado gid sir nga mga panghangkat sir. Ang amon gid lang siguro dayan sir sa amon nga pag-validate is maulanan kami sir sa tunga sang uyapad, wala sang mga pasilungan. At tanlog sir sa mga banglid sa mga upland areas, parehas ang mga corn areas. Medyo budlay na siya sir kay medyo mataas. Pero salamat mga sir nga wala man kami na aksidente sa mga medyo budlay na mga area. Amo gani nga once nga magsiling ka nga ara ka sa field lain gid ang ang in theory kag sa in reality na ang real situation na gid ang ginapangatubang ninyo as a geotaggers kag kanami sing experience kiti ang actual encounter gid muna sila nga lain man kisa ako sa sulod kasang four corners ang office sang sa field kay ang field daw tama gid ka open kag daw ara gid ang tanan nga mga encounters sa actual naton yang nga paghimo sa aton sini nga trabaho. Mo man na siguro kung nga nag-stand out kamo kag nakabilong kamo as top 3 RSBSA geotaggers kay tungod man sang inyo sini nga mga experiences. Amang ko to naton ni nakaron sa aton sini pagpanumbalik kung ano ang mga
mga faktor nga kung nga kamo gijabi ang napilian no as top 3 geotaggers in Western Visayas. Mabuhi lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton sini pagpanumbalik ang aton siniya nga madamo pa nga mga palamangkutanon kaupod sa aton siniya mga RSBSA geotaggers sa pagbalik sa programa Usapang Agrikultura. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Yun! Ibang level na naman. Scatter na please! Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng pinakuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw mong ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo na sa mga extension cords. Iwasan gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito na pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng ating baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click
ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairaling. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:44 sa aga. Padayon kita diri sa pagpangalagad sa usapang agrikultura kaupod sa inyo alagad. Ginal Baclay, kag sa aton sinima guest, kay Ma'am Christine Cabulacan, Sir Bernie Villagracia, at kay Sir John Robert Dais. Padayon kita sa aton siniya pila ka mga palamangkutanon. Istoryahan naton ang balance, quantity, and accuracy sang ila trabaho bilang geotagger. Anyone can answer aton sini nga mga guest. Paano ninyo ginabalance ang quantity and accuracy in your work, mga ma'am answers? Kaya gusto ko mahibaluan, ma'am, no? Pila ka adlaw nga ara kamo sa field in 1 week, abi, no? Kag pila man ka adlaw nga kuno ara man lang kamo sa office. Sirs and ma'am? Sige. Yes, sir. Go ahead, sir. Depende ng sir, sa barangay. May times ang barangay nga medyo lapad ang areas, sir, kag galabot ang mga farmers na registered sa RSBSA. Nasa 800 farmers. Medyo dugay na siya, sir, matapos. Kaya ang area, sir, upland areas, kag malayo na gid ang mga area ni farmer nga quick galakat gid kami, sir, mga 1 or 2 hours, sir, namon nga maabot lang ang area ni farmer. Medyo budlay na siya, sir, kay layo kag upland areas. So halimbawa, abi, no, kung malapad-lapad gid ang talakso ninyo, ano, nag-stay ka mo dira or nagapuli-puli mga mo just like typical employees, or anong sistema kung malayo ang lugar kinahanglan ko di magstay for 3 to 5 days, mga kasubong sina? Sa kay Sir abi, John? Sir, nang pagmalayo na gid ang barangay, sir, sa Banwa, gahinyo kami, sir, sa barangay council kung pwede kami makastay sa ilang barangay. Kay kung magpuli-puli kami, ay grabe, sir, sa Mindan, gin-provide kami, sir, sa municipal agriculturist sa amon nga mga tululugan, sir. Halimbawa, sir, kung ayun nagid ang barangay nga amon naka-schedule, dito na kami, sir, guys, stay. Kaya kung magpuli-puli kami, sir, siguro na galabot kami 3 hours nga biyahe, makapuli lang dito sa Banwa. So makapoy kag malayo, mas maayo na lang yan nga magstay kita sa isa ka lugar. Kung daw damo gid sang mga talakson. Kay Ma'am Christine naman, abi, no? What sets a top geotagger apart? Sa barangay kami, sir, madami daya. Oo. Sige. Doon na todo si sir. Kadto kita sa atong sini nga masunod nga pamangkot. In your opinion, what sets a top geotagger apart from others in the field? Anong naga-set abi iya sa geotagger apart sa iban nga mga ulubraho, no, sa inyo sini nga opinion? Kay tido ka unique sa inyo sini iya nga mga experience kaga inyo man sini nga trabaho. Ma'am Christine. Ako, sir, para sa akon, nagapatigid ako nga kami nga mga geotagger ginaubra gid namon ang amon nga mga best para maubra namon ang amon nga job sang insakto. Kag siguro nag-set man kami as different or unique
sa iban. Kaya syempre, gani, Sir Hambal Manimo, nag-akad to gid kami sa field, nakibabalaan namon kung ano nga mga problema or mga panamangkutanon ang ara sa mga farmers naton, and at the same time nabubuhigan namon sila pamagi sa pagsabatman kung ano ang mga ang ilang mga ginapamangkot sa amon. Tag syempre sa amon man nga ubra, ang kinahanglan gid lang sang good communication siguro kay kag convincing power nga para mapaintindi namon sa mga farmers ang kahalagahan sa muna sir sang RSPSA. Tag syempre siguro blessed gid man kami kay sa mga barangay nga mga ginakadtuan namon, ginaintindi or ginahatagan kami importansya sa mga barangay officials kag sa mga farmers nga ara sa mga muna nga mga barangay, sir. Si Sir Bernie naman, no? Kay Sir Bernie, gusto ko mahibaluan, sir, bilang geotagger, may ara ba lang sa specific area ka? Kay sa kabilugan nga Western Visayas, siguro hindi man gid amo nakadamo sa aton nga geotaggers. Ang inyong nga scope plus ang mga ginatakos ninyong areas. Halimbawa, naka-mention gina si Sir, Hamindan Capiz, may Tapas. Sa isabi ka banwa o kung sa isa ka probinsya, damo sa mga geotaggers o kung do ka gamay lang gid, ginapang assignment ka mo abi sa ibang nga areas or ano ang placement sang mga assignments sang isa ka geotagger, Sir Bernie? Sa office, sir, may haraman nga ina-assign kami kung ano, i-assign kami specific municipality, pero may haraman nga kami na lang mapa-assign, yung mga medyo familiar kami sa lugar, na kami sir mapa-assign. So, amo na siya. Damo kami din sa Capiz, 16 kami din. So, kada munisipyo, may team man, kada isa may team man. So, as long matapos mo imo barangay, imo munisipyo, tapos na, coordinate naman kami sa opisina, sa amon admin, kung diin naman kami masaylo para matagaan naman kami po sang endorsement letter naman kay Mayor nga muna masulod kami sa muna nga barangay para i-endorse naman kami kay Mau kasi endorse naman kami barangay officials. So kung tanaw naton, dako nga advantage ko ng isa ka geotagger, masilin naton nga to tumandok sang sini nga banwa or district or province kay mas mahapos nga matutulan niya ang mga trails. Gina-consider gid sang aton sini nga mga superior nga ang i-assign dira mas nakahangop sang mga areas kabudlay nga mag-assign kada sang hindi familiar. Sir Bernie. Kumbaga may haraman kami para sa Subong. First district kami familiar, second district kami nag-duty Subong sa Tapas. Hindi man kami farmer, pero gabulig man ang nambal nga mga barangay gabulig man pag-accommodate sa amon kay sila ang familiar sa lugar kag ang mao man ang ma-office LGU gabulig man kung ano diri ka mo sir okay pa nitag ma-determine pero sa Tapas may mga hotspot areas kita dang ginatawag nga hindi ka mo danay kay hotspot na diri lang ka mo danay very safe na muna information. So do ano gid medyo sa mga instructions pa lang and orientation dapat nga accuracy amo gini na istoryahan naton, dapat accurate ang mga areas nga ginakadtuan, monitored kag lain gid kon kabisado sang isa ka geotagger. Kag of course number one gid ang ang coordination sa mga barangay officials kay sila gid ang ara sa ground kumbaga. So sa inyo sini nga gamay na lang aton nga minutes, no? We have 8 minutes remaining sa aton nga programa. Ano ang inyo sini nga mensahe sa mga gusto man abi mangin geotaggers kag nakabati sa aton programa nga mas dito ka challenging ha. Kag wala naton gis may mga kauturan kita nga daw masiling daw kabudlay hindi ko daya hindi ko ya mag-amo sina. Kay di ka budlay kalayo sa mga lugar may talakladon. Ano ang imong mabilin nga motivation and inspiration to those nga may passion nga gusto i-pursue ang pagiging geotagger? Kiti kadako isang lesson nga nakuha nila kag kamo as top 3 geotaggers in Western Visayas. Siguro may gid kamo, may golden message gid kamo sa mga gusto nga mangin parehos man sa inyo. Unahon ta si Sir Bernie. Sir Bernie, ang imo sini nga mensahe kag inspirational message abi no sa mga daw gusto nila nga mangin pareho sa inyo, Sir Bernie? Okay, sir.
So ang akong napanumbong nga sa among trabaho is nga panumbong nga naubra namon for the greater good, may purpose ini kumbaga instrumento kami sa project nga maka-impact sa positive outcome para sa mga mangunguman naton. So muna guro ang na pathad ko sila ng motivation din naman sa among trabaho nga kita hindi lang ubra kumbaga ini naton nga obra nato ni para makahatag kita sa maayo nga deliberation sa mga proyekto sa gobyerno para sa mga tao o sa mga umuma nato. Yeah. So do ka nami gino kay ti ang mga mangunguma masiling ta nga daw sige hapos mo na ng mga nguma pero ti generally kung padalma naton kung inwala sa mga mangunguma tatuod kag hindi ta sila maatipan hindi magiyahan ti ano na lang to gutuman gid kita. Ma'am Christine ang imo sini nga mensahe abi no? Para nga ti masiling ta magdamo pag kita mag-join sa Geotaggers Club sa ulihi magdamo-damo pagid. Ma'am Christine ang imo sini nga final message. Siguro sir, for me lang, mabudlay, oo, tuod, kinahanglan sa physical, emotional strength, kinahanglan siya. Pero pag abot mo man sa field, makita mo ang yuhom sa kada farmers nga makasalumuha nimo. Ma'am, thank you, kid. Kay na ari ka mo subong sa amon bisan malayo kami ginakadtuan ni kami ang gamay lang nga pagpasalamat nila kag ang yung pagbalatyagon mabatyagan mo gid sa kada farmers wala siguro nga mga motivation man ang mambal ko nga fulfilling para sa amon nga mga geotaggers bisan budlay bisan kapoy basta makita mo lang ang yung sa isa ka farmers nga masadya gid worth it sir ang every bit kag na sacrifice nga ginahatag namon sa field sir. Gusto ko lang mahibaluan kay tinahambal diri no sa ni Sir John bala paghaboy sa inyo sini nga mga backgrounds diri. Top 3 RSBSA Geotaggers in Western Visayas. Kamo nga tatlo. Pila ka bilog tanan ang mga nag-join kag nga tatlo gid kamo ang napilian. Ma'am. Sir, kay sa bilogin na sir nga Western Visayas, bali tatlo kami kay syempre ang data nga na-collect bala namon sir. So pasunod din na siya kung medyo mataas ba na sir ang amon na-collect nga data. So muna kami kay taas nga data ang amon nga nahatag sa RSBSA sir. So do pinakadamo gali kamo nga na-reach nga number of submission diba? In short no kamo gid ang pinakapisan gid ang pinakadamo nga na reach. Of course, naistoryahan natin ang quantity kag accuracy. Hindi pwede man nga padamo-damo, kundi ang accuracy factor sa mga data is very important. Kag dira gid kamo siyempre nakilala gid nag-stand out ang inyo sini nga pagka-outstanding mo nabi nga tatlo. Si Sir John Robert, ang imo man sini nga mensahe sa aton sini nga mga kauturan nga iban Sir John, wala gid ka ginahibalo kung ano ang geotagger pero after nga nakapamati sila sa aton programa daw mag-geotagger man kuno ang iban nga mga listener naton kay nakita nilang kausamo sa inyo sini nga maging shared nga testimonies and experience. Ang imo sini nga mensahe sa ila Sir John Robert. Yes sir, ang mensahe ko lang sir sa mga kapwa namon geotagger kag sa mga gusto mag-geotagger magbakas gid sir ang kada isa sir kay para mas makuha gid namon ang mga verified ni farmer makahatag kami sa mga accomplishments sa region kag napaka-importante gid sir ang communication natin sa mga farmers kung paano natin sila pakisamahan kay kada farmer sir kinahanglan gid naton sa mapagkumbaba ka dapat kag sa kadamo-damo sa mga mangunguma naton nga kasalamuha biskan sila mismo sir ga istorya gid sila sa amon kung ano ang nagyan nila sa pagpanguma istorya gid nila kami sir kung paano sila manguma kung paano sila na-perdis sa pagpanguma nila. Amo na sir. So amo na gid ang kinalain kun ara ka sa field kay direct authentic nga mga information reaction kag mga ginapalabot nga mga istorya sa aton nga mga manguma kumbaga real ginaya nga encounters ninyo
Kisa bisan out of the field, bisan siguro sa tilig-angon sa mga nguma, i-share pa nila sa inyo. Amo ni kabudlay sa amon pangabuhi, amo ni amos. That is nga base nga matululo na lang ang luha ninyo kung maistoryahan kamo sang mga kasubo kag struggle sa aton nga mga nguma. Pero sa gihapon nagasaludo kita sa inyo siniyang trabaho kag kung nga nakuha nyo man ni ang top 3 RSBA geotaggers nga award di mga mo abisang Western Visayas no tungod man sang madamo ninyo nga mga sacrifices kag worth gid ini nga i-broadcast naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo ang inyo sinipinasahi nga mga istorya kaya ang iban nga mga kauturan naton mga listeners naton wala kabalo sang kabudlay sang inyo sini nga challenge kag kung paano ninyo ginabuligan ang aton nga mga mangunguma nga tiyan mo man ang pinaka-priority gid sa Department of Agriculture is ma-boost, mabuligan in whatever way kag mga resources nga ginahatag sa aton sini nga gobyerno para ma-empower ang mga mangunguma naton. Kay once ma-empower ang mga mangunguma, ang aton nga goal nga food security kag pasanyog sa mga quality products gikan sa kaumhan ang mga benepisyo sinakita man kay hindi kita magutuman. Salamat gid sa time nga ginhatag ninyo diri sa aton sini pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo. Very short gid ang 1 hour to talk about some topics naton sang mga kanami isang trabaho sa aton mga geotaggers. Ang ilang nga bulig sa aton sini nga mga mangunguma. Wala kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid liwat sa aton sini mga guest kay Ma'am Christine Bautista Kabulakan, kay Sir Bernie Caro Villagracia, kay Sir John Robert Dais, mga top 3 RSBSA geotaggers naton nga nag-share sa ilang eksperyensya diri sa aton programa sa usapang agrikultura. Ako nagid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.